Madilim ang kalangitan sa Jerusalem. Ang hangin ay may dalang malamig na paninindig balahibo, tila may isang hindi nakikitang puwersa na gumagalaw sa anino ng lungsod. Sa isang maliit na silid sa loob ng Hebrew University, isang lalaking nasa edad 40 ang nakayuko sa ibabaw ng isang lumang pergamino. Ang kanyang mga daliri ay marahang lumalatay sa sinaunang teksto habang ang kanyang mata ay punong-puno ng pagtataka at pag-aalala. Si Elias Mendel ay isang propesor ng teolohiya at eksperto sa mga sinaunang propesya. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan niya ang misteryong bumabalot sa mga hula sa lumang tipan, ngunit ngayong gabi ay iba. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang harapan, isang lumang sipi mula sa aklat ni Sophonias ang tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Sapagkat ang Gaza ay mawawasak, ang Ashkelon ay magiging tiwangwang, ang Ashdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat, at ang Ekron ay bubunutin. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Napatigil siya at mabilis na bumaling sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Mula sa screen, isang balita ang bumungad. Breaking news, ang dating Pangulo ng Estados Unidos, si Donald Trump, ay nagpahayag ng kanyang plano para sa Gaza. Ayon sa kanya, siya ay kikilos upang kontrolin ang Gaza, magdadala ng kapayapaan, at muling bubuo ng rehiyon para sa ikabubuti ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Hindi ito isang pangkaraniwang pahayag, ito ay isang senyales, isang posibleng katuparan ng propesya. Napalunok siya, dama ang panlalamig ng kanyang katawan. Tumunog ang kanyang cellphone. Elias, nakita mo na ba ang balita? Si Miriam Cohen, isang kilalang arkeologo at dalubhasa rin sa kasaysayan ng Israel, ang nasa kabilang linya. Miriam. Pinanood pa rin niya ang ulat sa telebisyon. Alam kong mahirap paniwalaan, pero tila natutupad ang propesya. May katahimikan sa linya. Kung ganun, kailangan nating malaman kung ano pa ang susunod na mangyayari, sagot ni Miriam. Nakatitig si Elias sa screen habang ang mukha ni Trump ay naka-flash sa balita. Hindi siya sigurado kung dapat siyang matakot o magalak, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Sa isa pang bahagi ng Jerusalem, sa isang madilim na silid, ilang makapangyarihang lalaki ang nagtipon-tipon. Sa gitna nila, isang matandang lalaki na may malalim na peklat sa pisngi ang nakaupo, pinapanood din ang parehong balita. Nagsimula na ang susunod na yugto, anya, malamig ang tinig. Akala ng mundo, isa lamang itong normal na hakbang sa politika, pero hindi nila alam na ito ang susi upang simulan ang tunay na plano. Nagtinginan ang iba pang nasa kwarto. Isa sa kanila ang sumandal sa kanyang upuan at humitit ng tabako. Ang susunod na kilos ay nakasalalay sa Jerusalem, dagdag pa ng matanda. Kapag umusad ang plano sa Gaza, hindi magtatagal at ang iba pang hula ay matutupad. Sa isang sulok, isang batang lalaki ang tahimik na nakikinig. Hindi siya bahagi ng grupo, ngunit naroon siya upang magmasid. Hindi niya lubos maintindihan kung ano ang tunay nilang pinag-uusapan, ngunit may isang bagay siyang natitiyak, may isang misteryosong puwersang nagmamanyobra sa mundo, at hindi ito aksidente. Kinabukasan, nagmamadaling nagtungo si Elias sa opisina ni Miriam. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng babae na may dalang lumang aklat na natagpuan kamakailan. Tingnan mo ito, anya, itinuro ang isang sipi sa dokumento. Kapag ang mga hari ng lupa ay magsama-sama upang ibalik ang kapayapaan, ang simula ng wakas ay darating. Nanlamig ang katawan ni Elias. Hindi lang si Sophonias ang nagbabala tungkol sa Gaza, kundi maraming iba pang sinaunang kasulatan. Lahat sila ay may parehong tema, isang leader ang lilitaw, at sa kanyang kamay ay magsisimula ang mga pangyayaring maghahatid sa mundo sa huling yugto nito. Miriam, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sagot niya, ay hindi tayo maaaring manatiling tahimik. Ang kasaysayan ay nagbabago sa ating harapan, at kailangan nating tukuyin kung anong papel natin sa lahat ng ito. Sa ilalim ng buwan na bumabalot sa Jerusalem, isang pangamba ang bumangon sa puso ni Elias. Hindi na ito usaping teorya. Isang piraso ng sinaunang kasulatan ang nagiging realidad. At kung tama ang kanyang kutob, ito pa lang ang simula. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang buong mundo ay nasa isang estado ng pagkagimbal. Ilang minuto matapos ang anunsyo ni Donald Trump tungkol sa Gaza, ang mga balita ay sumabog sa telebisyon, social media, at mga pahayagan.
Ang bawat bansa ay may sariling reaksyon, ang ilan ay bumilib sa tapang ng dating Pangulo, habang ang iba naman ay nagbabalak na tumutol. Sa gitnang silangan, ang tensyon ay biglang tumindi, at ang mga alyansa ay unti-unting nagbabago. Sa Jerusalem, si Elias Mendel ay nakatayo sa harap ng kanyang telebisyon, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga koneksyon, mga lumang propesya na tila ngayon ay nagkakatotoo sa harapan niya. Tumulog ang kanyang telepono. Elias, kailangan nating magkita ngayon din, tinig ni Miriam Cohen, malamig at puno ng pangamba. Hindi na siya nagtanong. Isang bagay ang sigurado, ang anunsyong ito ay higit pa sa isang normal na hakbang sa politika. Nagkita sila sa isang maliit na cafe sa labas ng Old City. Si Miriam ay halatang hindi mapakali, palingalinga na tila ba may umaaligid sa kanila. Anong natuklasan mo? Tanong ni Elias habang inilalapag ang kanyang kape sa lamesa. Tahimik na inilabas ni Miriam ang isang luma at naninilaw ng dokumento. Ito ang isa sa mga bagong natuklasan namin sa isang lihim na silid sa ilalim ng Western Wall. Hindi ito kailanman naiulat sa publiko. Kinuha ito ni Elias at sinuri. Ang mga titik ay nakasulat sa sinaunang Hebreo, ngunit agad niyang naunawaan ang kahulugan nito. At sa huling araw, isang pinuno mula sa kanluran ang tatayo upang sabihin, akin ang lugar na ito, at sa aking kamay ay darating ang kapayapaan. Ngunit siya ay magiging kasangkapan sa mga darating na panahon ng kaguluhan, sapagkat ang kanyang salita ay magpapagalaw sa mga hukbo, at ang digmaan ay susunod. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaaring aksidente ito, mahinang bulong niya. Ang sinabi ni Trump halos kapareho sa sinasabi dito. Kaya ko nga ito ipinakita sa'yo, sagot ni Miriam. Ang tanong, ito ba ay pagpapala o babala? Bago pa siya makasagot, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng cafe. May mga tao sa paligid nila na sumisigaw habang tinitingnan ang kanilang mga cellphone. May bago pang balita, sabi ng isang lalaki sa kabilang mesa. Ang Iran at Turkey ay nagdeklara ng matinding pagtutol sa pahayag ni Trump. May banta na sila sa Israel. Nanlamig ang katawan ni Elias. Mabilis niyang binuksan ang kanyang telepono. Sa isang live na broadcast, isang opisyal ng Iran ang nagsasalita. Ang pagsisikap na sakupin ang Gaza ay isang pag-atake sa mga Muslim sa buong mundo. Ang sinumang magtangkang hawakan ang banal na lupain ito ay dapat maghanda sa ganti ng ating mga bansa. Napalingon si Miriam kay Elias. Ito na nga ang sinasabi sa propesya, hindi ba? Hindi siya nakasagot. Ang buong mundo ay tila nagagalaw sa paraang hindi nila inaasahan. Sa Washington essay, si Donald Trump ay nakaupo sa Oval Office, pinagmamasdan ang kanyang mga advisor habang nag-aaway sa harapan niya. Sir, may malawakang protesta sa buong Middle East, sigaw ng isang general. Hindi natin maaaring baliwalain ito. Hayaan mo silang magprotesta, sagot ni Trump, malamig ang kanyang ekspresyon. Nakita mo ba ang reaksyon ng Israel? Sinuportahan nila ako. Ang mahalaga, tayo ang may kontrol ngayon. Nagkatinginan ang mga opisyal sa kwarto. Alam nilang hindi ito simpleng diplomasya lamang, ito ay isang larong pampulitika, at si Trump ay mukhang determinado sa kanyang plano. Sa parehong oras, sa isang underground facility sa Jerusalem, ilang lalaki na may maitim na kasuotan ang nagtipon-tipon. Isa sa kanila, isang lalaking may pilat sa pisngi, ay tumayo sa harapan ng isang lumang mesa. Nagsisimula na ang ating pagkakataon, anya. Ang mundo ay tumitingin sa maling direksyon. Ang tunay na plano ay hindi pa nila nakikita. Isang batang espiya na naroon sa silid ang nanlumo sa kanyang narinig. Kung tama ang kanyang hinala, may isang mas malaking plano na hindi pa nahahayag sa publiko. Samantala, sa Jerusalem, si Elias at Miriam ay muling nagbalik sa kanilang pag-aaral ng lumang kasulatan. Alam nilang may mga kasagutan na nakatago sa kasaysayan, mga babalang matagal nang naitala, ngunit hindi pinapansin. Elias, sabi ni Miriam habang pinapahid ang alikabok sa isang lumang pergamino, may isang sipirito mula sa aklat ni Daniel. Kinuha ni Elias ang dokumento at binasa ito. Ngunit ikaw, o Daniel, itago mo ang mga salita at tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Maraming tatakbo rito at doon, at ang kaalaman ay lalago. Napatingin siya kay Miriam. Ito na ba ang panahong iyon? Tanong niya, halos pabulong. Kung gayon, sagot ni Miriam, hindi pa natin nakikita ang kabuuan nito. Marami pang mangyayari. Habang ang gabi ay bumabalot sa Jerusalem, ang kanilang mga isipan ay punong-puno ng pangamba at tanong.
Ang mundo ay nasa bingit ng isang bagay na mas malaki pa sa inaakala ng sinuman. Nakatayo si Elias sa mataas na pader ng Jerusalem, nakatingin sa malawak na lungsod na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang tunog ng tahimik na dasal mula sa Western Wall ay umaalingaw sa hangin, isang paalala ng pananampalatayang bumabalot sa lugar na ito. Ngunit ngayong gabi, may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan, isang pakiramdam na ang mundo ay malapit ng magbago sa paraang hindi pa kailanman nangyari noon. Sa tabi niya, si Miriam ay tahimik na nagmamasid, halatang may iniisip din. Elias, bulong niya, hindi tayo maaaring manatiling tagamasid lang sa mga pangyayaring ito. Kailangan nating hanapin ang iba pang nakakaunawa sa propesyang ito. Mabilis siyang bumaling kay Miriam, nagtataka. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya. May kinuha siyang isang maliit na sulat mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Elias. Ito ay mula kay Rabbi Levi Ben David, paliwanag niya. Isa siya sa pinakamatandang iskolar ng propesya sa ating panahon. Sinabi niyang may isang grupo ng mga tagapag-alaga ng sinaunang kasulatan, mga taong tahimik na nagmamasid sa bawat kaganapan upang tiyakin na ang mga hula ay naunawaan at hindi na isasantabi. Mabilis na binuksan ni Elias ang sulat. Elias Mendel, alam kong hinahanap mo ang katotohanan. Ang mga propesya ay gumagalaw at ang oras ay papalapit na. Dumating ka sa lumang sinagoga sa Hebron bago lumubog ang araw bukas. Doon mo malalaman ang higit pa. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Miriam. Pareho nilang alam na wala nang ibang opsyon kundi sundan ang mensahe. Kinabukasan, naglakbay sila patungong Hebron sa isang daan na tila isang pagbalik sa nakaraan. Ang makikitid na kalsada at lumang mga gusali ay nagbibigay ng impresyon na ang oras ay tumigil sa lugar na ito. Pagdating nila sa sinagoga, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may mahabang balbas, ang kanyang mga mata ay puno ng dunong at misteryo. Salamat at dumating kayo, sabi nito habang iniimbitahan silang pumasok. Sa loob, may 5 pang kalalakihan at kababaihan, mga iskolar, guro, at relihiyosong leader mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay mga Hudyo, ang iba ay mga Kristiyano. Ngunit ang isang bagay na nagbuklod sa kanila ay ang kanilang paniniwala na ang kasalukuyang mga pangyayari ay hindi ordinaryo, sila ay bahagi ng isang mas malaking kwento na naisulat libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang anunsyo ni Trump, wika ni Rabbi Ben David, ay hindi lamang isang estratehikong hakbang sa politika. Ito ay isang senyales. Isang hudyat na ang huling yugto ng kasaysayan ay nagsisimula ng magbukas. Nagpalitan ng tingin sina Elias at Miriam. Ngunit paano natin matitiyak na ito nga ang tinutukoy sa propesya? Tanong ni Elias. Hindi ba't maraming beses na nating nakita ang mga digmaan at kaguluhan sa gitnang silangan? Isang babaeng nasa dulo ng mesa ang sumagot, isang propesor mula sa Vatican na nagngangalang E. Helena Rossi. Ngunit ngayon, ang bawat detalye ay tugmang-tugma sa mga sinaunang teksto. Ang hula ni Sophonias tungkol sa Gaza. Ang babala sa Daniel 12, 4 tungkol sa paglago ng kaalaman sa mga huling araw. At ngayon, ang pahayag ni Trump na maaaring isang pagsisimula ng malaking pagbabago sa Israel. Tandaan ninyo ang Ezekiel 38, dagdag ng isang rabbi. Bago sumiklab ang huling labanan, isang pangako ng kapayapaan ang una munang ipahahayag. Ang pananalitang ginamit ni Trump sa kanyang anunsyo, kapayapaan at kaunlaran, ay halos kapareho ng nasusulat sa Biblia. Tumayo si Rabbi Ben David at nilapitan si Elias. Kailangan mong maunawaan, anak, wika niya, na hindi natin kayang pigilan ang mangyayari. Ngunit maaari nating ipaalam sa iba na ito ay paparating. Muling bumigat ang loob ni Elias. Kung gayon, anya, ano ang dapat nating gawin? Ang lahat ay nagtinginan. Ang paghahanda ay hindi lamang pisikal, sagot ni Rabbi Ben David. Ito ay spiritual. Hindi tayo maaaring manatiling bulag sa mga senyales. Ang ating tungkulin ay tiyaking may mga taong gising bago maging huli ang lahat. Sa parehong oras na nagaganap ang pagpupulong sa sinagoga sa Hebron, sa Washington DC, si Donald Trump ay abala sa pakikipagpulong sa kanyang mga tagapayo. Nakikita mo ba ang reaksyon ng mundo? Tanong ng isa sa kanyang mga advisor. Ang Iran ay nagbanta na. Ang Russia ay naglalabas na rin ng mga pahayag. Hindi natin maaaring baliwalain ito. Malamig na umiti si Trump. At ano ang ibig mong sabihin? Na dapat akong umatras? Walang gustong sumagot. Tingnan niyo, patuloy niya.
Kapag pinanindigan natin ito, tayo ang magiging tagapagbuo ng bagong kaayusan sa gitnang silangan. At kapag nangyari iyon, hindi lamang natin babaguhin ang rehiyon, babaguhin natin ang mundo. Sa isang madilim na silid sa loob ng Jerusalem, isang lalaking may pilat sa pisngi ang pinagmamasdan ang isang lumang mapa ng Israel. May ilang tao sa paligid niya, tahimik na nakikinig. Ang kanilang inaakala na kapayapaan, anya, ay magiging simula ng ating dalaw. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kasamahan. Siguraduhin niyo, patuloy niya, na walang sinuman ang makakahadlang sa darating na kaguluhan. Panahon na upang buksan ang huling kabanata. Samantala, sa Hebron, si Elias at Miriam ay nasa harap ng sinagoga, nagbabalik tanaw sa lahat ng kanilang natutunan. Hindi ko pa rin alam kung paano natin haharapin ito, pag-amin ni Elias. Siguro hindi natin kailangang malaman ang lahat, sagot ni Miriam. Siguro, sapat nang alam nating may papel tayo sa kwentong ito. Tahimik silang nakatayo habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw. Ang mundo ay papasok sa isang bagong yugto at sila ay nasa gitna nito. Sa gitna ng lumang lungsod ng Jerusalem, isang tahimik ngunit nakakakilabot na enerhiya ang bumalot sa himpapawid. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit sa likod ng tila ordinaryong mundo, may mga puwersang gumagalaw na hindi nakikita ng karamihan. Si Elias Mendel ay nakaupo sa isang maliit na mesa sa isang pribadong silid ng isang sinaunang libraryo sa Israel. Sa harap niya ay nakalatag ang iba't ibang sinaunang kasulatan, bawat isa ay may hawak na bahagi ng isang puzzle na tila bumubuo sa isang mas malaking larawan. Ang mga salita sa lumang Hebreo ay tila sumisigaw sa kanya ng babala, ngunit ang sagot ay tila laging isang hakbang palayo. Pumasok si Miriam Cohen, dala ang isang maliit na itim na folder at isang ekspresyon ng labis na pagkabahala. Elias, mahinang sabi niya, may natuklasan ako. Ibinagsak niya ang folder sa mesa at binuksan ito. Lumabas ang mga dokumento, mga lihim na ulat mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tila hindi dapat makita ng sinuman. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elias habang pinag-aralan ang mga papel. Ang pahayag ni Trump tungkol sa Gaza, sagot ni Miriam, ay hindi isang simpleng politikal na desisyon. May mga taong nasa likod nito, mga hindi natin nakikita, ngunit gumagalaw sa likod ng mga leader ng mundo. Napaangat ang tingin ni Elias. Sino sila? Nagpalitan sila ng titig. Ang sagot ay nasa harapan nila, ngunit mabigat itong bigkasin. Isang lihim na grupo, sagot ni Miriam. Ang kanilang presensya ay natutunton sa loob ng daang taon, palaging nasa anino ng bawat makapangyarihang pangyayari sa kasaysayan. Sa kanyang isipan, mabilis na bumalik ang lahat ng kanyang mga nabasa, mga digmaan, pagbagsak ng mga kaharian, at muling pagbuo ng mga bagong kaayusan sa mundo. Sa bawat isa, may tila hindi nakikitang kamay na gumagalaw sa likod ng kurtina. Kailangan nating malaman kung ano ang tunay nilang layunin, sabi ni Elias. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng madilim na Amerikana ang pumasok, ang kanyang mukha ay mahigpit at puno ng seryosong intensyon. Hindi nila ito kilala, ngunit sa kanyang presensya pa lang ay alam nilang hindi ito isang ordinaryong bisita. Si Elias Mendel, mahinang sabi ng lalaki, ang kanyang tinig ay malalim at puno ng otoridad. Tumayo si Elias, tinitigan ang estranghero. Sino ka? Tanong niya. Ako ang taong maaaring sumagot sa iyong mga tanong, sagot ng lalaki. Ngunit hindi rito. Sumama kayo sa akin. Nagkatinginan sina Elias at Miriam. Alam nilang mapanganib ito, ngunit ang pagkakataong makakuha ng impormasyon ay hindi nila maaaring palampasin. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, dinala sila ng lalaki sa isang underground bunker. Ang loob nito ay puno ng mga lumang mapa, dokumento, at teknolohiyang tila hindi pa nailalabas sa publiko. Ano to? Tanong ni Miriam habang lumilinga sa paligid. Isang lugar kung saan hindi tayo pinakikinggan, sagot ng lalaki. Ang mga taong iyong hinahanap, Elias, ay hindi mga politiko. Sila ang nagdidikta sa politika. At ang anunsyo ni Trump. Bahagi ito ng isang mas malaking plano. Bakit Gaza? Tanong ni Elias. Bakit ngayon? Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Dahil may isang sinaunang propesya na matagal nang sinusubaybayan ng mga makapangyarihang grupo sa mundo. At ayon sa propesyang iyon, bago magsimula ang isang bagong kaayusan, dapat munang bumagsak ang lumang kaayusan. Kumunot ang noo ni Elias. At ano ang papel ni Trump sa lahat ng ito?
Ngumiti ang lalaki, ngunit walang saya sa kanyang mukha. Hindi niya alam, sagot nito. Ngunit ginagamit siya. May ilang saglit ng katahimikan. At paano ang Israel? Tanong ni Miriam. May kinalaman ba ito sa pagbabalik ng templo? Napangiti ang lalaki. Mukhang alam mo ang mas maraming bagay kaysa sa inaasahan ko. Muli siyang tumingin kay Elias. Sa loob ng maraming taon, may mga taong tahimik na gumagalaw upang tiyakin na ang mga propesya ay matutupad sa kanilang panahon at ayon sa kanilang kagustuhan. Para sa kanila, hindi ito usapin ng pananampalataya, kundi ng kapangyarihan. Alam nilang may isang bagay sa Jerusalem na kapag naibalik ay magpapasimula ng isang hindi mapipigilang pagbabago. Hinuhulaan mo ba ang pagtatayo ng ikatlong templo? Tanong ni Elias, halos hindi makapaniwala sa kanyang sariling sinasabi. Tumango ang lalaki. At kapag nangyari yon, patuloy niya, hindi na magtatagal bago sumiklab ang tunay na digmaan. Sa Washington essay, si Donald Trump ay nakaupo sa isang pribadong silid, nakaharap sa isang lumang dokumento na ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang pinakamalapit na tagapayo. Anong tingin mo rito? Tanong niya habang pinagmamasdan ang lumang papel na may nakasulat na Hebreo. Isa itong sipi mula sa aklat ni Isaias, sagot ng kanyang tagapayo. Binabanggit dito ang isang leader na itatalaga upang itayo muli ang nawasak. Napaisip si Trump. Hindi siya isang relihiyosong tao, ngunit may isang bagay sa dokumentong ito na nagpaantig sa kanya. At ano ang sinasabi ng mga tao tungkol dito? Tanong niya. Ang ilan ay naniniwala na ikaw ang pinuno na tinutukoy rito, sagot ng kanyang tagapayo. Ngunit may iba na natatakot. Iniisip nilang ang hakbang mong ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang gulo. Tahimik na nag-isip si Trump. Sabihin mo sa kanila, anya, na ang tunay na kapayapaan ay minsan nangangailangan ng digmaan bago ito makamit. Samantala, sa Jerusalem, si Elias ay nakaupo sa isang bench malapit sa Western Wall, malalim na nag-isip. Ang lahat ng kanyang natutunan ay tila bumibigat sa kanyang balikat. Mukhang hindi natin maiiwasan ito, sabi ni Miriam na naupo sa tabi niya. Hindi, sagot ni Elias. Ngunit may magagawa tayo. Kailangan nating ipaalam sa mundo ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat. Sa langit ng Jerusalem, ang buwan ay maliwanag, ngunit sa ilalim nito, isang madilim na misteryo ang unti-unting bumabalot sa kasaysayan. At alam nilang ang oras ay nauubos na. Ang Jerusalem ay hindi kailanman naging tahimik. Sa araw, ang mga lansangan ay puno ng ingay mula sa mga nagdarasal sa Western Wall, mga mangangalakal sa merkado, at mga turistang namamangha sa kasaysayan ng lungsod. Ngunit ngayong gabi, may isang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa syudad, isang tensyon na hindi matukoy kung saan nagmumula. Si Elias Mendel ay nakatayo sa harap ng Western Wall, pinagmamasdan ang mga Hudyo na taimtim na nagdarasal. Naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan sa bawat batong nakapatong sa pader na ito. Ngunit hindi lamang ang nakaraan ang bumabalot sa lugar na ito, ang hinaharap ay tila nagbabadyang bumagsak sa kanila, isang propesyang unti-unting nagkakatotoo. Sa kanyang tabi, si Miriam Cohen ay nakapikit, marahang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok. Alam mo ba kung ano ang ipinagdadasal nila? Bulong niya kay Elias. Ang pagbabalik ng templo, sagot niya. Isang matandang rabi ang lumapit sa kanila, hawak ang isang pergamino na tila kasasalin pa lamang mula sa isang sinaunang teksto. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may bahid din ng pag-aalala. Napansin niyo ba? Tanong niya. Nagkatinginan sina Elias at Miriam. Napansin namin ang ano, sagot ni Elias. Ang nangyayari sa mundo. Ang boses ng Rabbi ay halos isang bulong. Hindi pa ba niyo naiintindihan? Bumabalik na ang Jerusalem. Hindi alam ni Elias kung dapat siyang mabahala o matuwa sa sinabi ng Rabbi. Matagal nang nandito ang Jerusalem, sagot ni Elias, nakakunot ang noo. Ngumiti ang Rabbi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ang Jerusalem na nakikita mo. Ang Jerusalem na itinalaga ng Diyos. Bago pa sila makapagtanong, isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa malapit sa Temple Mount. May ilang nagtipon-tipon, nagtuturo sa itaas ng isang lumang gusali, kung saan makikita ang isang pulutong ng mga Hudyo na nananalangin. Isa sa kanila, bulong ni Miriam. Isa sa mga leader ng kilusan para sa pagbabalik ng templo. Sa gitna ng pulutong, isang lalaking may puting balbas ang nagtataas ng kanyang mga kamay sa langit. Ang oras ay dumating, sigaw niya. Ang ating templo ay dapat nang itayo muli. Nagsimula ang kaguluhan.
May ilan na pumalakpak at sumang-ayon, ngunit may iba namang tumutol. Isang grupo ng mga Muslim ang sumigaw mula sa kabilang panig ng Temple Mount, tinututulan ang panawagan para sa muling pagtatayo ng templo. Alam ni Elias na hindi ito isang maliit na issue. Kung ang mga taong ito ay magpapatuloy sa kanilang panawagan, maaari nitong mapagsimula ang isang pandaigdigang alitan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Rabbi Ben David. Elias, sabi ng Rabbi sa kabilang linya, may nangyayari sa gobyerno ng Israel. May isang bagong panukala na isinusulong sa Knesset tungkol sa Temple Mount. Kailangan mong pumunta rito, ngayon din. Bumaling si Elias kay Miriam. Alam niyang wala silang oras para pag-isipan ito. Kailangan nating malaman kung anong nangyayari, sabi niya. Sa loob ng isang oras, nasa loob na sila ng Knesset, ang parlamento ng Israel. Sa loob ng isang pribadong opisina, nakaupo si Rabbi Ben David kasama ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Anong nangyayari? Tanong ni Elias, hindi na nag-aksaya ng oras. Ito, sagot ng Rabbi habang inilalapag sa mesa ang isang dokumento. Binasa ni Elias ang unang linya. Proposal para sa pagsusuri ng Temple Mount bilang bahagi ng relihiyosong rekonstruksyon ng Israel. Napabuntong hininga si Miriam. Ibig sabihin nito, anya, pinag-aralan na ng gobyerno ang posibilidad ng pagtatayo ng ikatlong templo. Tumango ang Rabbi. At may ilan sa kanila na kumbinsido na ito ang tamang panahon. Nagpalitan ng tingin sina Elias at Miriam. Kung ang panukalang ito ay maisakatuparan, hindi lamang ito isang pagbabago sa relihiyon, ito ay isang pandaigdigang pagbabago na maaaring humantong sa mas matinding kaguluhan. Muling tumunog ang telepono ni Elias. Ngayon naman ay mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Elias Mendel, malamig na tinig ang bumati sa kanya. Huwag mong hayaang ituloy ito. Nanlamig ang kanyang katawan. Sino ka? Tanong niya. Hindi iyon ang mahalaga, sagot ng boses. Ang mahalaga ay ang babala ko sa iyo. Kapag ang templo ay muling itinayo, ang mundo ay hindi na magiging katulad ng dati. Nagkaroon ng katahimikan. Bago pa siya makasagot, naputol na ang linya. Bumaling siya kay Miriam at sa Rabbi. May isang tao na ayaw na matuloy ito. Hindi na sila nagulat. Marami ang may gustong ituloy ito, sabi ni Rabbi Ben David. At marami rin ang gustong pigilan ito. Ngunit tandaan mo ito, Elias, hindi ito tungkol sa tao. Ito ay tungkol sa isang plano na mas matagal nang isinulat bago pa tayo isinilang. Napalunok si Elias. Alam niyang tama ang Rabbi. Sa labas ng Knesset, sa ilalim ng bituin ng Jerusalem, isang malalim na tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Ano ang tunay na dahilan ng pagbabalik ng Jerusalem? At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Malakas ang ihip ng hangin nang lumabas sina Elias at Miriam mula sa Knesset. Ang init ng Jerusalem sa araw ay pinalitan ng malamig na simoy ng gabi, ngunit ang kapaligiran ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang mga kaganapan sa Temple Mount at ang bagong panukala ng gobyerno ay gumugulo sa kanilang isipan. Alam nilang may isang bagay na nagaganap sa likod ng mga pulong pampulitika, isang bagay na hindi basta-basta mauunawaan ng ordinaryong tao. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita ng lumang lungsod, napansin nilang may sumusunod sa kanila. Huwag kang lumingon, mahinang bulong ni Miriam kay Elias. Ngunit bago pa siya makasunod sa babala, natanaw na niya sa gilid ng kanyang mata ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, bahagyang nakatakip ang mukha ng kanyang sombrero. Hindi ito isang turista, at tiyak na hindi ito isang ordinaryong mamamayan. Muling tumunog ang telepono ni Elias. Ang parehong hindi kilalang numero. Agad niyang sinagot ito. Alam namin kung saan kayo pupunta, sabi ng malamig na tinig sa kabilang linya. Huwag kayong magpatuloy, Elias. Masyado kang malalim sa bagay na hindi mo dapat pakialaman. Napahinto siya sa paglalakad, lumingalinga sa paligid, hinahanap kung saan nanggagaling ang tawag. Sino ka? Tanong niya. Walang halaga kung sino ako, sagot ng boses. Ang mahalaga ay ang babala ko sa iyo. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang paghahanap sa katotohanan, hindi lang kayo ang nasa panganib kundi ang buong mundo. Naputol ang linya. Hindi ko gusto to, sabi ni Miriam, nakatingin kay Elias. Hindi rin ako, sagot niya. Pero kung may gusto silang itago, mas lalo tayong dapat magpatuloy. Sa parehong oras, sa Moscow, isang pulong sa pinakamataas na antas ng gobyerno ng Russia ang nagaganap.
Sa loob ng isang lihim na silid, isang grupo ng mga general at tagapayo ang nakikinig sa isang lalaking may matapang na tindig. Ang hakbang ni Trump sa Gaza, sabi ng lalaki, ay isang insulto sa atin. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Ngunit hindi tayo makikialam ng direkta, sagot ng isa pang opisyal. Kapag nagpadala tayo ng puwersa, magiging bukas na giyera ito. Hindi natin kailangang magpadala ng sundalo, sagot ng lalaki, may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Maghintay lang tayo. Kapag nagsimula ang kaguluhan, tayo ang magiging tagapamagitan ng kapayapaan. At kapag nangyari iyon, tayo ang may kontrol. Sa Jerusalem, sa isang underground bunker malapit sa Old City, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. Ang lalaking may pilat sa pisngi ay nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nasa kanyang harapan. Ang mundo ay nag-aakalang ang kapayapaan ay malapit na, anya. Ngunit hindi nila alam na bago dumating ang tunay na kaayusan, kailangan muna nilang maranasan ang kaguluhan. May tumayo sa kanyang kanan, isang taong bihis sa itim. Ang Russia ay naghihintay, sabi nito. Ang Iran ay handa na. Isang senyales na lang ang kailangan. Nagkatinginan ang mga nasa loob ng silid. Hindi na natin kailangang maghintay, sagot ng lalaking may pilat sa pisngi. Dapat nating tiyakin na ang susunod na hakbang ay hindi na mapipigilan. Muli siyang tumingin sa mapa ng Middle East sa harap niya. Ibalita na ang mensahe, anya. Magsisimula na ang unos. Samantala, sina Elias at Miriam ay nasa loob ng isang maliit na silid sa isang lumang gusali sa Jerusalem, nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Kung tama ang iniisip natin, sabi ni Elias, may isang puwersang gumagalaw sa likod ng lahat ng ito, isang puwersang gustong kontrolin ang pandaigdigang kaayusan. Ano sa tingin mo ang susunod nilang gagawin? Tanong ni Miriam. Isang pangyayaring magpapalitaw sa kaguluhan, sagot niya. At maaaring may kinalaman iyon sa Gaza o sa Temple Mount. Tahimik silang nag-isip. Sa labas ng silid, isang lalaki ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Nakangiti ito. Alam niyang wala nang makakapigil sa paparating na bagyo. At sa kanyang isip, ang tanong ay hindi na kung kailan ito mangyayari, kundi kung sino ang mabubuhay matapos ang lahat. Tahimik ang gabi sa Jerusalem, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang sigaw na hindi marinig ng karamihan. Isang babala na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, isang hula ng ayon ay bumubukas sa harapan ng mundo. Sa isang lumang silid aklatan sa Hebron, si Elias at Miriam ay nakatayo sa harap ng isang lumang estante, punong-puno ng alikabok at mga kasulatang bihirang dalawin. Ang bawat pergamino, bawat aklat, ay bahagi ng kasaysayan, mga kwentong itinago sa loob ng maraming siglo, ngunit ngayon ay tila naghihintay na muling matuklasan. Kailangan nating hanapin ang dokumentong iyon, bulong ni Miriam, habang maingat na dinadampian ng kamay ang isang lumang pahina. Kung tama ang hinala natin, sagot ni Elias, ang aklat na tinatakan ni Daniel ay hindi lamang isang metapora. Baka literal itong umiiral. Binalikan niya ang sipi mula sa Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, itago mo ang mga salita at tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Maraming tatakbo rito at doon, at ang kaalaman ay lalago. Tila lumulutang ang mga salita sa kanyang isip. Paano kung ang aklat na ito ay isang tunay na sulatin, isang dokumentong maaaring magbigay ng kasagutan sa lahat ng nangyayari? Maya-maya pa, isang kaluskos ang umalingaw mula sa dulo ng silid. Napatigil si Elias. May ibang tao ba rito? Tahimik niyang sininyasan si Miriam na lumayo mula sa estante, dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone upang gamitin ang flashlight. Sa madilim na sulok, isang anino ang kumilos. Sino ka? Tanong ni Elias, mahigpit na hawak ang cellphone. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa dilim, ang kanyang mukha ay natatakpan ng hood ng isang itim na balabal. Hindi mo ako kailangang matakot, anya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng otoridad. Alam kong hinahanap mo ang aklat. Nagpalitan ng tingin sina Elias at Miriam. Sino ka? Muling tanong ni Elias, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may halong takot kundi kuryosidad. Ang lalaki ay ngumiti ng bahagya, saka hinila mula sa loob ng kanyang balabal ang isang maliit na scroll na balot ng pulang tali. Ito ang hinahanap niyo. Dahan-dahang lumapit si Elias at kinuha ang dokumento mula sa matanda. Ang pergamino ay may kakaibang aura, tila ba may bigat na hindi nakikita ng mata. Kailan ito natagpuan? Tanong ni Miriam. Hindi ito kailanman nawala, sagot ng matanda.
Ngunit hindi ito maaaring mabuksan hanggang sa tamang panahon. Muling bumalik sa isipan ni Elias ang sipi mula kay Daniel, tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. At paano namin malalaman kung ito na ang tamang panahon? Tanong niya. Muling ngumiti ang matanda. Dahil ngayon, natagpuan mo na ito. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Elias ang kahulugan ng sinabi ng matanda, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa labas ng gusali. Napayuko sila, itinakip ni Miriam ang kanyang braso sa kanyang ulo, habang si Elias ay mahigpit na hawak ang scroll. Anong nangyayari? Sigaw ni Miriam. Mula sa bintana, nakita nila ang makapal na usok na bumabalot sa isa sa mga pangunahing kalye ng Hebron. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa buong lungsod. Kinuha ni Elias ang scroll at isinilid ito sa loob ng kanyang jacket. Kailangan nating makaalis dito. Sinundan nila ang matandang lalaki palabas ng gusali, dumaan sa isang makipot na eskinita na nagdadala sa likurang bahagi ng lungsod. Sa di kalayuan, narinig nila ang sigawan ng mga tao at ang tunog ng mga sundalo na nagmamadaling rumesponde. Tayo na, utos ng matanda, tinuturo ang isang makitid na daan pababa sa isang lumang tunel. Sumunod sina Elias at Miriam, humahangos habang pinipilit na huwag mawala sa kanilang kasama. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas sila sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, malayo sa gulo. Anong nangyari? Tanong ni Miriam, hinihinal. Isang diversion, sagot ng matanda. May mga taong gustong kunin ang scroll na ito, at handa silang gumawa ng kahit ano para makuha ito. Tinitigan ni Elias ang dokumento sa kanyang mga kamay. Ano nga ba ang nasa loob nito? Samantala, sa Moscow, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang nakatanggap ng isang tawag mula sa Jerusalem. Naagaw ba ninyo? Tanong ng boses sa kabilang linya. Hindi, sagot ng opisyal. Nasa kanila pa rin. Isang mahabang katahimikan. Kailangan natin itong makuha bago nila mabuksan, sabi ng boses. O wala nang babalikan pa ang mundo. Sa Jerusalem, si Elias ay nakatayo sa loob ng isang pribadong silid sa isang lumang monastery. Ang scroll ay nakalatag sa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ang matandang lalaki, na ngayon ay nakaupo sa isang silya sa tabi niya. Paano natin ito bubuksan? Tanong ni Miriam. Ang matanda ay ngumiti. Ito ay hindi basta-basta binubuksan gamit ang kamay. Nagtaka si Elias. Ano nang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda, saka inilagay ang kanyang palad sa ibabaw ng scroll. Maya-maya pa, isang malamig na hangin ang bumalot sa silid, at ang pulang tali na nakapulupot sa dokumento ay kusang bumitaw. Dahan-dahang bumuka ang pergamino. At sa sandaling iyon, nakita ni Elias ang mga salita na matagal nang nakatago mula sa mundo. Mga salitang babago sa lahat ng kanilang nalalaman. Dahan-dahang bumuka ang pergamino, habang si Elias at Miriam ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa loob ng daang siglo, walang sinuman ang nagkaroon ng pagkakataong basahin ang nakasulat dito hanggang ngayon. Sa mahihinang titig ng kandila, lumitaw ang mga sinaunang salita sa lumang Hebreo, nanginginig sa kanilang paningin na parabang may sariling buhay. Si Elias ang unang bumasa. At sa mga huling araw, isang dakilang panlilinlang ang babalot sa mga bansa. Ang mga hari ng mundo ay magpupulong upang ihayag ang kapayapaan, ngunit ito ay magiging huwad. Ang mga taong maniniwala ay mabubulag at yaong may paningin ang itataboy. Kapag ang dakilang templo ay itinayo, darating ang oras ng pagsubok at maraming maliligaw. Nanlaki ang mata ni Miriam. Narinig ko na ito dati, anya, halos hindi makahinga. Ang babala tungkol sa huwad na kapayapaan. Tahimik silang nagpalitan ng tingin. Alam nilang ang dokumentong ito ay may malaking kahalagahan, hindi lamang bilang isang makasaysayang artifact, kundi bilang isang babala na maaaring magpabago sa kinabukasan. Ang matandang lalaki na nagbigay sa kanila ng pergamino ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan sila. Ito ang propesya ni Daniel na matagal nang tinatakan, sabi niya sa mababang tinig. At ngayon, ito ay bumuka sa tamang panahon. Ngunit paano natin malalaman kung sino ang nasa likod ng panlilinlang na ito? Tanong ni Elias. Nagpakawala ng buntong hininga ang matanda. Hindi ito isang tao lamang, sagot niya. Ito ay isang sistema, isang plano na matagal nang pinaplano, isang ilusyon ng kapayapaan upang ihanda ang mundo sa isang pagbagsak na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Lumulok si Miriam. At ano ang papel ni Trump dito? Nagkibit balikat ang matanda.
Maaari siyang kasangkapan, maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginagampanan. Ngunit ang kanyang mga kilos ay tumutugma sa nakasulat sa mga propesya. Kapag itinayo na ang templo, iyon ang magiging hudyat. Tahimik si Elias, pilit na iniisip ang ibig sabihin ng lahat. Sa parehong sandali, sa isang lihim na pagpupulong sa isang malaking gusali sa Brussels, isang grupo ng mga taong bihis ng mamahaling kasuotan ang tahimik na nakikinig sa isang nagtatayong lalaki. Ang mundo ay lumalapit na sa pagbabagong matagal na nating hinihintay, sabi ng lalaki. Ang Israel ay patuloy na tumutulak sa kanilang plano. At ang Estados Unidos ay gumagalaw ayon sa ating mga inaasahan. Nagpalitan ng tingin ang ilan sa kanilang grupo. Ngunit paano natin matitiyak na ang mga relihiyosong grupo ay hindi lalaban, tanong ng isa. Ngumiti ang lalaki. Dahil bibigyan natin sila ng ilusyon na ito ay katuparan ng kanilang pangarap. Kapag itinayo na ang templo, iisipin nilang ito ay isang pagpapala mula sa Diyos, ngunit hindi nila alam na ito ang magiging huling hakbang bago natin tuluyang kontrolin ang pandaigdigang kaayusan. Sa Jerusalem, si Elias at Miriam ay nagmamadaling lumabas ng monasteryong pinagtaguan nila, dala ang pergaminong hindi pa lubos na nauunawaan. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Miriam habang sila'y naglalakad sa isang madilim na eskinita, pilit na iniiwasan ang mga mata na maaaring nagmamanman sa kanila. Kailangan nating ipakalat ang nalaman natin, sagot ni Elias. Kung totoo ito, dapat malaman ng mundo. Ngunit bago pa sila makarating sa kanilang destinasyon, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Bumukas ang pinto, at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng dark suit, matangkad, at may malamig na ekspresyon. Elias Mendel, sabi ng lalaki, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Elias. Sumama kayo sa amin. Nagkatinginan sila ni Miriam, ngunit bago pa sila makagalaw, bumukas ang pinto ng sasakyan at may lumabas pang dalawang lalaki, parehong may hawak na baril na nakatago sa kanilang mga jacket. Wala silang pagpipilian. Sumakay sila sa sasakyan at agad itong umandar sa madilim na kalsada ng Jerusalem. Sa loob, ang lalaki ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang minuto, pinagmamasdan lang sila. Tila marami kayong alam, sa wakas ay nagsalita ito. Hindi sumagot si Elias. Ngumiti ang lalaki. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo sasaktan. Sa katunayan, gusto lang namin kayong bigyan ng isang babala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Huwag ninyong subukang sirain ang balanse na aming itinayo, sabi ng lalaki. Kapag ang isang bagay ay hinayaan mong bumagsak, mas malala ang kapalit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miriam. Hindi ninyo naiintindihan kung ano ang inyong ginagalawan, sagot ng lalaki. May mga bagay na hindi dapat ipagsabi, may mga propesya na hindi dapat ipilit na mangyari sa maling panahon. Sa tingin ba ninyo ay kayo lang ang may hawak ng katotohanan? Hindi ba ninyo naisip na baka ang ginagawa ninyo ay mas lalo lamang nagpapabilis sa hindi dapat mangyari? Tahimik si Elias. Bibigyan namin kayo ng isang pagkakataon, patuloy ng lalaki. Itigil niyo ito ngayon. Isara ninyo ang aklat na natagpuan ninyo at kalimutan ang lahat ng inyong nalaman. At kung hindi, tanong ni Elias. Muling umiti ang lalaki, ngunit ngayon ay may bahid ng pananakot. Kung hindi, sagot nito, ay ipapakita namin sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Maya-maya pa, bumagal ang sasakyan at huminto sa isang madilim na kalsada. Bumukas ang pinto at walang sabi-sabing tinulak palabas sina Elias at Miriam. Pagkatapos, mabilis na umandar muli ang sasakyan at nawala sa dilim. Hinihingal si Miriam, nanginginig ang mga kamay. Ano mayon, Elias? Saglit siyang natahimik, bago marahang hinawakan ang pergaminong nasa loob ng kanyang jacket. Tuloy tayo, sagot niya. Dahil kung tama ang ating nalaman, ang panlilinlang ay malapit ng mahayag sa buong mundo. Sa langit ng Jerusalem, isang kidlat ang kumislap, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Ang huling yugto ng kasaysayan ay unti-unting bumubukas. Malungkot ang kalangitan ng Jerusalem nang sumikat ang araw. Ang init ng umaga ay hindi kayang tunawin ang malamig na pakiramdam ng pangamba na bumabalot sa lungsod. Ang mga nagdarasal sa Western Wall, ang mga sundalong nagbabantay sa mga lansangan, at ang mga politiko sa Knesset, lahat ay nararamdaman ang tensyon na tila isang napipintong bagyo. Si Elias at Miriam ay naglalakad sa makipot na daan ng Old City, tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Dala-dala pa rin ni Elias ang sinaunang pergaminong nakuha nila mula kay Rabbi Ben David.
Ang mga salita sa loob nito ay malinaw, may isang malaking panlilinlang na nagaganap, at sa likod nito ay isang mas malaking plano na naglalayong baguhin ang kasaysayan ng mundo. Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na nag-udyok ng mga pangyayaring ito, sabi ni Miriam. Hindi sapat na alam natin ang propesya, kailangan nating maintindihan kung paano ito ginagamit bilang sandata. Napahinto si Elias, tinitigan ang kanyang kasama. At paano natin gagawin yon? Babalik tayo kay Rabbi Ben David, sagot ni Miriam. Tanging siya lang ang may koneksyon sa mga taong maaaring makapagbigay sa atin ng sagot. Sa parehong oras, sa Moscow, isang pagpupulong ang nagaganap sa loob ng isang lihim na pasilidad. Sa gitna ng malawak na silid, isang malaking mapa ng gitnang silangan ang nakalagay sa mesa, napapalibutan ng mga matataas na opisyal ng militar. Handa na ba ang ating mga alyado? Tanong ng isang matandang general habang pinagmamasdan ang mga markang inilagay sa mapa. Ang Iran ay naghihintay ng hudyat, sagot ng isang opisyal. Ang Turkey ay handa nang magpadala ng suporta. Ang mga puwersa natin ay nakadeploy na rin sa mga estratehikong lokasyon. Nagkaroon ng katahimikan. Tapos na ang usapan, wika ng pinuno ng grupo. Magsisimula ang digmaan sa lalong madaling panahon. Kapag bumagsak ang unang bala, wala nang atrasan. Samantala, sa White House, si Donald Trump ay nakaupo sa kanyang opisina, may hawak na isang folder na may tatak na classified. Sa harap niya ay ang kanyang mga tagapayo, bawat isa ay seryoso ang ekspresyon. Sir, hindi natin maaaring baliwalain ang intelligence reports, sabi ng isang opisyal. May indikasyon na may isang sabuatan upang pasimulan ang isang malawakang digmaan sa gitnang silangan. At ang hakbang ninyo sa Gaza ang naging dahilan upang bumilis ang proseso. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Trump, inilapag ang folder sa mesa. At ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong niya. Umatras, sagot ng opisyal. Bawiin natin ang ating pahayag, lumayo tayo sa gulo. Ngunit mumiti lang si Trump. Ang tanong ay hindi kung dapat ba nating umatras. Ang tanong ay handa ba tayong sumulong? Sa Jerusalem, dumating sina Elias at Miriam sa tahanan ni Rabbi Ben David na nakaupo sa isang lumang kahoy na mesa, tinitingnan ang isang makapal na aklat. Hinahanap na kayo ng maraming grupo, sabi ng Rabbi habang pinagmamasdan sila. Maraming natatakot sa inyong natuklasan. At dahil doon, kailangan nating malaman ang totoo, sagot ni Elias. Ano ang tunay na nangyayari? Muling nagbukas ang Rabbi ng isang sinaunang aklat, ipinakita sa kanila ang isang sipi mula sa Ezekiel 38 tandang bawas 39. At darating ang mga hukbo mula sa hilaga, dala ang kanilang galit laban sa Israel. Magpupulong ang maraming bansa upang salakayin siya, ngunit ang Diyos mismo ang magtatanggol sa kanyang bayan. Nanlamig si Miriam. Ito ang digmaan ng Gog at Magogi. Sagot ng Rabbi. At ngayon, may mga puwersang gustong tiyakin na ito ay mangyayari sa kanilang panig. Alam nilang ang mga propesya ay hindi maaaring pigilan, kaya't sinusubukan nilang gamitin ito upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Napatingin si Elias sa pergaminong hawak niya. At ano ang papel ng templong itinatayo? Tanong niya. Kapag muling naitayo ang templo, sagot ng Rabbi, magkakaroon ng malaking pagbabago sa pandaigdigang politika. Ang ilan ay makikita ito bilang katuparan ng propesya, ngunit ang iba ay magtuturing dito bilang isang banta. At ang pagkakahati na iyon ang maaaring magpasimula ng tunay na giyera. Sa parehong sandali, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa silangan ng lungsod. Nagimbal sina Elias at Miriam, lumabas sa bahay ng Rabbi upang tingnan ang nangyari. Mula sa malayo, isang makapal na usok ang bumalot sa hangin, isang indikasyon ng isang bagong atake. Tumunog ang cellphone ni Elias. Elias, isang pamilyar na tinig ang bumungad sa linya. Si Levi ito, isang kontak mula sa gobyerno ng Israel. May isang bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Ano yon? Isang grupo ng mga sundalo ang na-deploy sa hilagang bahagi ng Israel, sagot ni Levi. At may impormasyon kaming nakuha, hindi ito ordinaryong operasyon. Mukhang may mas malaking plano na nangyayari. Bakit? Tanong ni Elias, kinakabahan. May mga ulat na ang Russia at Iran ay may ginagawa ng hakbang upang pumasok sa digmaan. At kung totoo ito, maaaring ito na ang simula ng Ezekiel 38. Naniga si Elias. Hindi na natin ito mapipigilan, hindi ba? Bulong ni Miriam. Hindi, sagot ni Elias, pilit na pinoproseso ang lahat.
Ngunit kailangan nating malaman kung paano natin ito magagamit upang ihanda ang iba. Sa Moscow, isang general ang tumayo sa harap ng kanyang mga tauhan. Handa na ba ang lahat? Tanong niya. Ginoo, sagot ng kanyang mga tauhan. Isang senyales na lang ang hinihintay natin. Ngumiti ang general. Kung gayon, anya, oras na upang simulan ang huling bahagi ng ating plano. Sa Jerusalem, sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Elias ay nakatingin sa pergaminong hawak niya. Ang mga propesya ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin, ngunit maaari nilang ipaalam sa mundo ang katotohanan. Isang digmaan ang paparating. At sa pagkakataong ito, hindi na ito maiiwasan. Sa buong Jerusalem, ang mundo ay humihinga ng mabigat na hangin ng hindi maipaliwanag na pangamba. Mula sa Western Wall hanggang sa Temple Mount, ang bawat sulok ng lungsod ay tila binabalot ng isang hindi nakikitang kamay, ang kamay ng kasaysayan, ang kamay ng propesya. Si Elias at Miriam ay nagmamadaling lumabas ng bahay ni Rabbi Ben David, patuloy pa rin ang pag-alingaungaw ng mga pagsabog sa malayong bahagi ng lungsod. Sa kanilang harapan, ang mga lansangan ay puno ng mga sundalo at sibilyan na tumatakbo sa magkabilang direksyon. Kailangan nating makalayo rito, sabi ni Miriam, hinahatak si Elias palayo sa nagkakagulong tao. Hindi, sagot ni Elias, tumigil at tumingin sa paligid. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi tayo maaaring tumakbo. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Levi, ang kontak niya mula sa gobyerno ng Israel. Elias, nasaan ka? Nasa Old City pa rin, sagot niya. Ano ang nangyayari? Hindi ito isang ordinaryong pagsabog, sagot ni Levi, mabigat ang boses. May mga intelligence reports na nagkumpirmang isang coordinated attack ito. Hindi lang Israel ang target, may sabuatan na nangyayari upang ilagay sa gulo ang buong gitnang silangan. Nangangahulugan ba ito na nagsimula na ang digmaan? Tanong ni Elias, unti-unting nanlalamig ang kanyang katawan. Hindi pa, sagot ni Levi, ngunit ilang oras na lang, at hindi na ito mapipigilan. Napahinga ng malalim si Elias, tumingin kay Miriam na halatang hinihintay ang kanyang sagot. Levi, bulong ni Elias, may isang bagay kaming natuklasan. Isang sinaunang pergamino mula sa aklat ni Daniel. Sinasabi nitong magkakaroon ng isang dakilang panlilinlang bago ang tunay na giyera. Naniniwala akong nangyayari na ito ngayon. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Kung totoo yan, sagot ni Levi, kung tama ang hinala mo kailangan nating maghanda. Wala nang oras. Bumaba ang tingin ni Elias sa pergaminong hawak niya. Ito na ba ang panahong tinutukoy sa propesya? Sa parehong oras, sa Washington DC, si Donald Trump ay nasa loob ng kanyang opisina, nakikinig sa isang emergency briefing ng kanyang mga tagapayo sa seguridad. Sir, sabi ng isang opisyal, nakumpirma na natin, ang Russia at Iran ay nasa final stage ng kanilang military coordination. Ang anumang maling galaw sa Israel ay maaaring magpasiklab ng isang pandaigdigang giyera. Tahimik si Trump, pinag-aralan ang sitwasyon. At ano ang inaasahan nilang gawin natin, tanong niya. Maraming pressure mula sa United Nations upang umatras tayo sa Gaza, sagot ng isa sa mga opisyal. Ngunit kung gagawin natin yon, magiging mahina ang posisyon natin sa rehiyon. Nag-isip si Trump. Hindi tayo atras, sagot niya. Kapag umatras tayo ngayon, hindi na tayo muling makakabangon. Nagtinginan ang kanyang mga opisyal, alam nilang may mas mabigat pang desisyong kailangang gawin. Sa Jerusalem, si Elias at Miriam ay nakarating sa isang underground bunker kung saan naghihintay si Levi kasama ang ilang iba pang mga opisyal mula sa seguridad ng Israel. Dapat kayong makinig, sabi ni Elias, inilapag ang pergaminong dala niya sa mesa. Hindi ito tungkol lamang sa geopolitics, ito ay isang bagay na matagal nang nakatala sa kasaysayan. Ang bawat hakbang na ginagawa ngayon ay bahagi ng isang mas malaking plano. At ano ang ibig mong sabihin dyan? Tanong ng isang opisyal. Tingnan niyo ito, sabi ni Elias, itinuro ang isang linya mula sa pergamino. At sa mga huling araw, isang dakilang panlilinlang ang babalot sa mga bansa. Ang mga hari ng mundo ay magpupulong upang ihayag ang kapayapaan, ngunit ito ay magiging huwad. Kapag ang dakilang templo ay itinayo, darating ang oras ng pagsubok at maraming maliligaw. Ang templong ito, dagdag ni Miriam, ay hindi lamang isang relihiyosong istruktura. Ito ay simbolo ng isang bagong kaayusan na maaaring magbago sa buong mundo. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Maya-maya pa, isang lalaki ang tumayo, isang matandang rabi na tahimik lang na nakikinig mula kanina.
Kung gayon, sabi niya, nangangahulugan ba ito na dapat nating pigilan ang pagtatayo ng templo? Nagkatinginan sina Elias at Miriam. Hindi natin maaaring pigilan ang isang bagay na matagal nang itinakda, sagot ni Elias. Ngunit kailangan nating tiyakin na ang mundo ay gising bago ito mangyari. Sa labas ng bunker, ang tunog ng mga sirena ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang mga puwersa ng Israel ay nasa alerto, habang ang ibang bansa ay unti-unting nagpoposisyon sa kanilang sarili. Sa Moscow, ang isang mataas na opisyal ay nakatayo sa harap ng isang malaking digital screen, pinagmamasdan ang mapa ng gitnang silangan. Ang unang hakbang ay nagawa na, sabi niya. Ngayon, hinihintay na lang natin ang huling spark. Sa Jerusalem, si Elias ay lumabas sa bunker at tumingin sa kalangitan. Hindi natin ito maiiwasan, bulong niya. Ngunit may magagawa tayo, sagot ni Miriam. Bumaling si Elias sa kanya, tumango. Kung ganoon, anya, oras na upang ipaalam sa mundo ang totoo. Sa buong lungsod, ang mga balita ay patuloy na nagpapakita ng tumitinding tensyon. Ang huling yugto ng kasaysayan ay nagbubuka sa harap ng lahat. At ang tanong na bumabalot sa isipan ng lahat ay simple lang, handa ba sila? Kung nakarating ka hanggang dito, komenta, handa na ako, para sabihin natapos mo ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para malaman din nila ang katotohanan.